ang Diyos ni Jesu Kristo. Ang salita mo'y tutungo, kami ay pamanalin mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin, sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo, ay tiyak na gagantimpalaan. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa malilit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit na putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno, sa apoy na hindi mamamatay. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos na bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din po natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig, na nais sumama sa misa sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayo'y naririto sapagkat tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sino ang iyong kakampi? Sino ang iyong katunggali? Itong dalawang tanong na pong ito ang nais kong pagnilayan natin ngayong linggong ito. Sino nga ba talaga ang dapat kampihan? Sino naman ang dapat ituring na katunggali? Hindi naman siguro tayo mag-aaway kung sasabihin kong lahat tayo dito kakampi ni Jesus Nazareno, ang nagsasabing
Kakampi ko si Jesus Nazareno, itaas nga ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Sabihin nga natin, kakampi ko si Jesus. So malinaw yun. Kakampi natin si Jesus. Ngunit ano nga bang ibig sabihin nito? Sa mga pagbasa natin ngayon, ipinakita na ganito raw ang naging problema at hanggang ngayon, ganito pa rin ang mga problema ng sinasabing kakampi sila ng Diyos. Sa unang pagbasa, narinig natin ang kwento ni Moises. Meron daw dapat 70 taong tinuring niyang magiging katuwang niya, nababasbasan ng Espiritu Santo. Kaso, may dalawa raw na tao, si Eldad at si Medad, na hindi nakapunta doon sa tolda ng pagtitipon. Ngunit, pinili pa rin sila ng Espiritu Santo, kaya nakakagawa pa rin sila ng mabuti. Kaya naman, itong si Josue, na tagapayo ni Moises, sabi niya, Boss, may dalawa nga na hindi natin kasama, pero ginagawa yung ginagawa natin. Bawalan nyo sila. Pigilin nyo sila. Pero ano sabi ni Moises? Huwag. Kung pwede nga lang, lahat puspusin ng Espiritu Santo para maglingkod. Gumagawa naman sila ng mabuti. Sila naman ay pinili ng Espiritu Santo. Hindi natin sila kalaban. Kasama natin sila. Bagamat hindi natin sila kapiling. Ganon din ang nangyari sa Ebanghelyo. Lumapit si Juan kay Jesus Nazareno. Sabi niya, Boss, may mga tao doon nagpapalayas ng demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo. Pero hindi natin kasama sila sa barkada. Hindi nga sumusunod sa akin eh. Pigilin ninyo. Kalaban natin sila. Pero ano sabi ni Jesus Nazareno? Huwag niyong pagbawalan sapagkat gumagawa sila ng mabuti, sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Bagamat hindi natin sila kasama, dahil gumagawa sila ng mabuti, kapanalig pa rin natin sila. Hindi natin sila katunggali sapagkat mabuti pa din ang kanilang ginagawa. Ito mga kapatid, ang sana makita natin. Sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Moises at kay Jesus Nazareno, kapag tayo'y mabuti, tayo'y magkakapanalig. Hindi tayo kailangan maglaban. Hindi tayo kailangan maging magkatunggali. Kung tayo naman sama-samang naglilingkod sa Diyos, sama-samang nagsusumikap magpakabuti, sama-samang inaasam ang kabanalan. Bakit kailangang mag-away kung pareho namang mabuti? Yun ay napakagandang pagninilay. Kasi sa atin, minsan katulad ng nangyari kay Josue at kay Juan, ang tinitignan natin agad yung tao. Hindi yung ginagawa niya. Palibasa, hindi siya kasama, hindi siya kabarkada, hindi siya kamag-anak, hindi siya kapartido. Kahit mabuti ang kanyang ginagawa, ang tingin agad natin, kalaban siya. Nakakalungkot po yun mga kapatid, sapagkat hindi naman kailangan mag-away kung pareho namang mabuti ang inaasam. Kung mabuti ang hinahangad. Yan ang nakikita natin ngayon sa bayan natin. Nakakalungkot po ngayon. San man kayo tumingin, ang daming nag-aaway.
Ano man ang panoorin natin ngayon, nag-aaway lahat. Nakakaumay na ho, di po ba? Sa lahat na lang ng hearing, sa lahat na lang ng mga tumatayo sa entablado ngayon, sa lahat na lang ng mga konseho, kongreso, ano man yan, away lahat ng away. Tapos pagharap nila sa atin, pare-parehong sasabihin nila, kami para sa bayan. Kami para sa inyo. Naiiyak ho ba kayo sa kanila? Parang nakakaiyak ho sila, no? Daig pa ang drama. Pag sila magkakaharap, kulang na lang magbuntalan. Tapos pagdating sa atin, para kami sa inyo. Ginagawa namin ito para sa inyo. Nakaka-touch naman. Nag-aaway sila para sa atin. Biruin yun, pinag-aawayan tayo. Kung walang nag-aaway sa iyong manliligaw, isipin mo na lang, may nag-aaway para sa iyo na mga politiko. Dahil nililigawan din tayo. Pero, tama na yon. Pero wag lang tayo tumingin sa kanila. Minsan sa atin din, yun din ang sakit natin. Lagi kong sinapaalala dito sa ating sa Quiapo, pare-pareho naman tayo mga deboto. Bakit tayo dapat mag-away? Bakit tayo kailangan magtunggalian, magpagalingan, maghiwa-hiwalay, magtalo-talo? Kung pare-pareho naman tayo, sabi natin kanina, kakampi tayo ng Nazareno, bakit tayo nag-aaway? Bakit mo sinisiraan ng kapwa mo naglilingkod? Bakit mo itinataboy? Kung tayo naman ay nasa kabutihan, kung nasa kabutihan. Kaya ngayon ang magandang tanong, talaga bang nasa kabutihan tayo? Talaga bang nasa katotohanan tayo? Talaga bang nasa kabanalan tayo? Dahil kung nandun tayo, walang dahilan para maging magkatunggali tayo. Nag-uumpisa ang pagtutunggalian kapag nawawala na tayo sa tunay na direksyon, ang direksyon ng Diyos. Pag nagkakainggitan na, nagkakapagalingan na, nagkakasiraan na, ingat tayo. Yan ay simptomas ng masamang karamdaman na hindi na ang Diyos ang kinakampihan natin. Sino ba dapat maging katunggali? Hindi yung kapwa mong naglilingkod. Hindi yung kapwa mong nagsusumikap magpakabuti. Ang dapat nating pinagtutulungan na maging katunggali ay ang kasamaan at kasalanan. Nakakalungkot mga kapatid, yung gumagawa ng mabuti, yun yung gustong lipulin. Yun yung iniiwang mag-isa. Samantalang yung gumagawa ng masama, sabi nga ni Jesus Nazareno, kung yung kamay mo ang gumagawa ng masama, putulin mo. Yang matang yan ang gumagawa ng masama, dukwitin mo. Ano ibig sabihin nun? Yung masama, yun ang dapat nakatunggali. Yung katiwalian, yun ang dapat kamuhian. Yung kasamaan, yun ang dapat itakwil. Pero nakakalungkot, yun pa ang kakampihan. Yun pa ang papanigan. Yun pa ang papalakpakan. Yun pa ang tatawanan lang at hahangaan. Kaya mga kapatid, sabi natin kanina, kakampi tayo ng Nazareno. Kung kakampi tayo ni Jesus Nazareno, kakampi tayo sa mabuti. Ang katunggali natin yung masama. Kakampi tayo sa katotohanan. Ang katunggali natin kasinungalingan. Kakampi tayo sa katarungan. Ang katunggali natin yung nangaapi. Sabi nga ni Santiago sa 2 pagbasa, ang kamuhian natin, yung mga nagpapayaman, nagpapakasasa, nagpapakasarap, samantalang naghihirap, nagdurusa,
ang kanilang kapwa. Mga kapatid, saan ba talaga tayo pumapanig? Sino ba talaga ang ating kakampi? Sino ba talaga ang ating katunggali? Sabi ko kanina nga po, minsan hindi natin tinitignan kung anong ginagawa ng tao. Ang tinitignan natin, sino ba yan? Kamag-anak natin, kabarkada natin, kapartido natin, kababayan natin. Diyan tayo. Kahit anong ginagawa niya. Ganun ba tayo? Sana hindi po. Yun yung babala sa atin ni Jesus Nazareno. Huwag ho tayo matakot kumampi sa tama. Huwag tayo matakot maging katunggali ng mga tiwali. Hindi dahil naabutan ka ng 500, 1,000, pagbibili na naman ba natin ang boto natin? Pipili na naman tayo sa mga tiwali, sa mga matatamis lang magsalita. Hindi dahil kaibigan at kumpare mo, magsisiraan na tayo dito. Pare-pareho tayong deboto, pare-pareho tayong alagad ng Nazareno, pare-pareho tayong nasa simbahan. Hindi dahil kasabwat mo, masisira ang pamilya nyo, ang samahan ninyo, ang pagkakaibigan ninyo, at higit sa lahat, nasisira ang kaluluwa mo. Sa bandang huli, ang lahat ng iyan, magdudulot lang pala sa atin sa apoy ng impyerno. Aanin mo ang pansamantalang kaginawahan kung ang kapalit nito'y mawalay ka kay Jesus Nazareno. Huwag tayo matakot, mga kapatid. Alam niyo po ba, merong isang iniwan ng marami. Itinuring na katunggali ng marami. Sa halip na siya ang kampihan, siya ang inaway, siya ang nilaglag, siya ang itinuring na kaaway. Sino po yun? Ang mahal na pong Jesus Nazareno. Nanindigan siya sa tama at mabuti. Hindi tuloy siya pinili ng marami. Mas pinanigan yung mga nanuhol, yung mga nagsinungaling, yung mga nagpakasasa. Sabi natin kanina, kakampi tayo ni Jesus Nazareno. Kaya wag tayo matakot. Kung katulad niya minsan, para tayong nag-iisa, para tayong nagdurusa, para tayong walang-wala, dahil pumapanig tayo sa kabutihan, sa tama, sa katarungan, sa katotohanan. Sapagkat aanin mo kung kakampi mo ang lahat, hindi mo naman siya ang tunay mong naging kapanalig at kakampi sa buhay. Kaya't sa misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami sapagkat nais naming sariwain muli. Ikaw ang aming tunay na kakampi. Iwan na kami ng lahat, wag lang po kayo, sapagkat nasa inyo ang tunay na tagumpay, ang tunay na kaluwalhatian, ang tunay na kayamanan. Kapag kami po'y natutukso, mag-away-away. Kapag kami po'y natutukso, nabubulagan sa kayamanan ng mundo, sa kapangyarihan ng mundo, ipaalala niyo po sa amin ang tunay na dahilan ng pagkakaisa. Kaya nga't mahal na po ang Jesus Nazareno, dalisayin niyo po ang aming bayan ngayon, ang aming pamilya, ang aming samahan, ang aming simbahan. Ipaalala niyo po sa amin kung sino ang dapat kampihan at ano ang dapat nakatunggali at itakwil ang masama.
ang kasamaan, ang kasalanan, ang kasinungalingan. Mahal na pong Jesus Nazareno, buong buhay kaming kakapit sa iyo, sapagkat alam namin, ikaw ang tunay na magwawagi at magliligtas sa amin. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.